Dalawang undefeated team ang maglalaban sa Eurobasket Finals, Turkey at Germany. Pinataob ng Turkey ang Greece 94-68. Si Giannis na limit lang sa 12 points at 12 rebounds. Yung iba mga coach, iba naiisip para pigilan si Giannis. Yun pala si Alperen Şengün lang ang katapat na mayroong 15 points, 12 rebounds at 6 assists. May additional pa na 28 points si Erkan Osmani. Na-reveal di umano ni Osmani at ni Şengün ang weakness ni Giannis na papasok din ng NBA season na ang isa sa mga game plan ng Bucks, si Giannis ang gawing primary ball handler dahil wala siyang star na kasama. Base kay Şengün, ang naging taktika nila, ilagay bilang primary defender si Osmani at i-collapse ang paint or i-crowd nila para mapuwersa si Giannis na ipasa ang bola. Si Giannis din ang hahabulin ng defense. Kapag nakuha niya yung bola, wala kasing tutulong or lalapit sa kanya para ma-erase yung disadvantage. Base pa kay Şengün, si Giannis ang best player sa mundo kaso hindi siya good passer. Trash talk yun na. Sa Eurobasket Tournament, si Giannis merong average na 26 points, 9 rebounds at almost 4 assists per game. Pero sa NBA last season, nasa 30 points, 11 rebounds at 6 assists per game. Consider na isa sa best passing big man si Giannis. Na parang hindi uubra yung taktika na sinabi ni Şengün kung gagawin sa NBA na i-crowd yung loob ng paint dahil meron 3 seconds violation na game changer sa NBA. Sa FIBA, wala kasing 3 seconds. Kahit magtagal sa ilalim yung defender, walang problema. At mas maraming shooter ang nasa NBA. Ang kailangan lang gawin ni Giannis doon, makakita ng isang player na nasa 3-point area at doon niya ipapasa. Hindi niya kailangan pilitin. Sabi nga ni Luka, kapag Eurobasket, nahihirapan pa siya noon kahit nag-a-average siya na mahigit 30. Pero kapag nasa NBA siya, plus 10 agad dahil walang 3 seconds. Dahil sa panalo ng Turkey at performance ni Şengün na nag-average sa tournament ng 20 points, 11 rebounds at 7 assists, siya ang kinukonsider naman ngayon na isa sa top center papasok ng NBA season para sa 2026. Si Joel Embiid ang isa sa best center dati, kaso nga lang na-injured at ngayon naman may papalit na bago, si Baby Jokic, na dapat hindi na yun ang nickname ni Şengün kundi Daddy Şengün na. Dahil si Trae Young lang naman yung player na habang buhay bata. Another European player na naman yung mag-i-emerge sa NBA, nasa West pa. Ang comment naman ng iba mga analyst at writer, mas better teammate kasi ang meron kay Şengün kumpara kay Giannis dito sa Greece. Naging all-star si Şengün last season, 19 points, 10 rebounds, almost 5 assists per game na meron pang 1 steal. Consider din siyang isa sa best passing big man. Isa din si Şengün sa matuturing na steal para sa 2021 draft class at isa sa mga rare na pagkakataon na nakamintes si Sam Presti pagdating sa mga draft na nakukuha niya. Originally si Şengün, ang draft rights niya nasa Boston na tinrade ng Celtics sa OKC bilang part ng Kemba Walker trade para lang mabuyout ng OKC. 2 days prior yun, papasok ng NBA draft na medyo late na kung tutuusin. Kaya ang OKC itinrade ang rights niya papuntang Rockets kapalit ang 2 first rounder sa reason na hindi mai-align ng OKC yung ibang mga player nila or mga picks kapag kinuha nila si Şengün sa 2021 dahil merong Giddey at Trayman. Nasa kanila pa noon si Pokusevski pero nag-champion pa rin naman ang OKC under kay Sam Presti dahil sa ginawa niya mga draft. Meron pa rin naman siya nakuha ang big man si Holmgren na hanggang ngayon sila pa rin ang dominant team na baka nag-iba lang yun kung si Şengün ang napili. Makakaharap naman ang Turkey and Germany na isang undefeated team din papasok ng finals. Tinalo nila ang Finland na si Dennis Schroeder talaga kapag FIBA unstoppable na meron siyang 26 points, 5 rebounds at 12 assists. Siya rin ang merong pinakamaraming assist sa semifinals game. Sa first half pa lang ng game versus Finland, 13 points at 8 assists si Schroeder. Nag-a-average siya sa buong tournament ng nasa 21 points, 3 rebounds, 5 assists per game. Ang Germany papasok ng finals nasa times 1.7. Ang Turkey naman nasa times 2.1. Yamado pa rin ang Germany papasok ng finals. Base din kay Team Bontemps at sa mga writer, kapag si Schroeder at Germany nanalo ng Eurobasket ngayong taon, papasok si Schroeder sa Hall of Fame. Kahit kasi journeyman or palipat-lipat ng team si Schroeder sa NBA, kapag naman FIBA, marami siyang accolades na nakuha dun kasama na ang FIBA World Cup at ibang record.
Si Giannis naman at si Markkanen magtatapat para sa third place. Liyamado doon ang Greece dahil meron silang times 1.4 kontra sa Finland na nasa times 2.8.